Hello guys, welcome back to our channel. So, for today's video ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pwede nating gawin or ano dapat pwede nating gamitin sa sakit na tulo. So, bago ang lahat, please subscribe and intro muna tayo. Pasok! It's my life. Lazy. So, ayun na nga. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pwede nating gawin pag may sakit tayong tulo. Kasi marami sa karamihan na nagtatanong kung ano nga ba yung dapat gawin or dapat inumin pag tayo ay may sakit na tulo. First na mararamdaman natin is meron itong nana, parang nana. Oo, nana talaga siya. At isa pa, masakit siya pag umihi ka. Ganun yung mga symptoms ng sakit na tulo. So, kung nagdadalawang isip ka or wala kang pera pang check up or wala ka pang perang pang check up, so meron naman pwede lang muna nating magawa or mainom. So, ang una nating iinumin ay first, kung wala kayo talagang pera or pwede po tayong uminom ng Yakult. Yun. Yakult everyday or kahit bumili ka ng isang pack na Yakult, inumin mo lagi-lagi mong iinumin araw-araw. Tapos, kasi ang purpose ng Yakult kasi ito ay nakapaglinis sa ating katawan at nalalabas yung dumi. So, yun ang una nating iinumin. Ang pangalawa naman is nyog or buko. Itong nyog din nakakatulong din to pawala ng dumi sa ating katawan, kasi siguro kaya ka nagkasakit ng ganito is sa pagtatalik. So, yun yung purpose kung bakit tayo nagkakatulo. And ang dapat natin gawin is palagi natin tong linisan or kahit once na may tulo sa ari mo, punasan mo ito agad kasi baka maanuhan siya ng bakterya or madagdagan pa yung kalat. So, ang mabisang gamot kung wala ka talagang pera, magtanong kayo sa nanay nyo. Wala akong dito. Pero itanong nyo kung ano po yung dahon na pansit-pansitan. Nilalaga po yun. Tapos yung katas nun, iniinom. Yun yung palagi nyong inumin. Yun yung lagi nyong inumin, guys. Every day, every kakain ka, yun. Uminom kahit wala ka pang pambili ng gamot, guys. Bumili ka muna ng ano ba yung pampawala ng hapdi. Yung hapdi na pag-iihi. Iinom mo muna siya. I-try mo muna siyang inumin hanggang sa mawala. Kasi hanggang pag may pera ka na, pwede ka na mag-check up. Kasi ang pinakamahalaga talaga is mag-check up ka. Pero yung advice ko lang, kung wala ka pa namang pera or yes, nakakatulong din naman. Nagdidepende kasi yan kung mawala siya or gagaling siya. Depende yan sa inyo. Pero mas maganda po mag-check up. Kasi may re-resetahan po kayo ng antibacteria. Basta re-resetahan kayo ng doktor or mura lang naman magpa-check up, guys, 300 pesos. Pero pwede ka din uminom na muna kung wala ka pang pera. Uminom ka muna ng Yakult, tapos niyog, or kung merong pansit-pansitan. Pag may pansit-pansitan, guys, yun, effective po yun. Isa siyang herbal
na makikita mo lang yan sa gilid-gilid. Hugasan nyo po ng mabuti, inumin nyo po yun, yung sabaw nun, yung tubig na pinakuluan nyo. Ang the most important po is linisin nyo po yung ari. Kasi pag yung bacteria kasi niya is mas lalong lumala, baka magkaroon ng infection. So yun, akala nyo kasi namamaga sa loob. Yes, or may sugat sa loob. Yun, mahapdi pag umihi. Ganon yung symptoms ng tulo. So, kung nagtataka kayo kung nakakamatay po ba yung tulo, yes po, nakakamatay po yung tulo. Lalo na't hindi mo ito nililinisan, hindi mo nila inaalagaan or pinapabayaan mo lang sarili mo. So, bawal pong makipagtalik kapag ikaw po ay may sakit na tulo. Yun po. So, kasi po, maaaring mahawaan yung katalik mo. Diba? So, yun lang. Sana ay may nakuha kayong leksyon. May natutunan kayo dito. Ito po ay effective kasi dun sa pinsan ko, nakaranas po ng sakit na tulo. So, effective lang po talaga. Kung meron po kayong herbal na pansit-pansitan, yung kulay green na parang tubig yung sa katawan niya, parang ganon. So, ilalagay ko na lang dito yung kung ano ba yung pansit-pansitan na yun. So, bye-bye. Please subscribe, guys. This small pa lang ako dito, vlog. Thank you so much. I love you. Ang importante po ay linisan po palagi. Uminom po ng Yakult, Niyog, or pansit-pansitan. Uminom po kayo palagi ng tubig kasi effective po din po yan ng UTI. Thank you.